Ang kagandahan sa peso cost averaging, nakaka-capture mo yung good news and bad news o nakaka-capture mo yung mataas na presyo, nakaka-capture mo yung mababang presyo. Para ang goal mo, over the long term, potentially kikita ka. Yun po yung goal ng peso cost averaging. Pero yung strategy na to, pwede mong gamitan ng technical analysis. Kaya lang, pag ginamitan mo ng technical analysis, hindi na masusunod yung eksaktong quarterly. Kasi ang magiging strategy mo dyan, okay, January 15 na, mag-invest ako ng pera, 8,000 or 10,000, pero nung binasa ko yung chart, hindi buy signal. So paano yun? Wala. Ibig sabihin, every January 15, magpasok ka ng pera. Kung hindi buy signal, huwag mo munang bilhin. Iwan mo lang yung pera doon. So parang ang magiging strategy mo, every quarter magpapasok ka ng pera, pero magbasa ka ng chart. Pag hindi buy signal, huwag kang bumili. Ang magiging consistency mo lang is every quarter nag-iipon ka. Parang ganon. Pero not necessarily, bibili ka na. Kasi maganda po talagang bumibili pag alam nyo yung buy signal. So yung strategy na to, dahil walang technical analysis, which pwede namang meron, bibili ka lang every quarter. So whatever the market price, wala ka nang pakialam kung buy signal or hindi, bibili ka lang. Whatever the market price. Kasi ang goal mo naman is over the long term, makapture mo yung good news and bad news ng stocks. Kasi nga in the long term, tumataas, bumababa ang stock market. So clear po ba tayo sa peso cost averaging? Let me know kung clear. So ito yung explanation yan. Yung ginamit ko dito sa data is 10,000. Okay, 10,000 po. Kunwari, 3 months din, tas 3 years. Huwag na natin pahabain kasi haba yung data, kaya 3 years na lang. Pero I think mga 10 years talaga mas maganda. Kasi nga nakaka-capture yung good news and bad news. So eto po, ang gagawin natin, eto. So, kunwari, nag-invest ka niya ng mga date na yan. Bakit may 14? Kasi po, nung kinopya ko yung data na yan, pwedeng yung 15 ay holiday or pwedeng weekend. No trading day pag holiday, no trading day pag weekend. Okay? So next, for example, itong bawat date na yan, may 10,000 ka kasi 10,000 eh. Tapos, yung 10,000 mo, i-divide mo dito sa market price. Dito. Anong sagot? Kuha ko ng calcul. Gamitan niyo po ng calcul. Yung 10,000 mo, yung 10,000 mo, divide mo sa 60.55, 160. 160.55, ang sagot, 62.29. At type ko ba dito? Ayan. So, ang sagot ay, subukan natin i-type ha. 10,000 pesos mo, i-divide mo siya ng 160.55. Ano yun? 160.55. So, ibig sabihin, makakabili ka ng 62.28. Ang sagot pala ay 62.28. Eh, wala namang butal-butal eh. Walang 0.28. Pero hindi rin 62. Kasi may tinatawag tayong board lot. Sa presyo na to, ang board lot ay 10. Sa presyo na to, ang board lot ay 10. Ibig sabihin, ang board lot may price range. Kung bumili ka ng stocks na ang presyo ay mga 1,000, 5 ang board lot. Kung yung, for example, nakabili ka ng 1,000 na stock, 5 ang board lot. Tapos, after 10 years, bumagsak, kunwari, kunwari lang naging ganito, 200, 10 na yung board lot niya. So, magtataka ka, ba't na iba? Ba't na iba yung board lot? Kasi, nakabase yan sa price range, sa presyo, yung board lot. So, anong ibig sabihin? Makakabili ka ng 60 shares. Kasi ang board lot ng Jollibee ay 10. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hanggang basta by 10. Kaya ang nakalagay dyan by 10 lang. So, basta, every quarter for 3 years, yan yung naging resulta nung computation. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin? Ginawa mo yan for 3 years, hindi mo naman namalayan, quarterly ka lang bumibili.
Nagkaroon ka ng 540 shares. Kung consistently ginagawa mo siya. Ngayon, dahil whatever the market price, bibili ka, hindi mo na iniintindi yung technical analysis. So, nung October 14, after 3 years, no, ito yung presyo niya ngayon noon. Pero yung portfolio mo, ito na. Ito yung average price ng portfolio mo. Yan. Hindi ito, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan. Ito. So, 161.02. Bakit, siguro magtataka ka. Bakit ganon? Itong 60 shares, so, itong 60 shares, na nabili mo ng 160.55, syempre, ang intindi mo, ito yung pagkakabili mo eh. Pagtingin mo ng portfolio mo, ito yung nakalagay. Lugi ka kaagad kasi may charges.